Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi You mga know, tinapay. hello. Yes. Oo, no, parang ang tagal natin hindi nakita, no? May 24 hours na ba? Okay. Mga kapatid, welcome muli sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Tayo po ang pinagdiriwang natin ngayon ay ang Solemnity of the Most Holy Trinity and Basic Ecclesial Community Sunday. At para bigyan po ng paliwanag ang ating unang pagbasa, Brother Je. Yes, mga brothers. So, umpisa natin sa unang pagbasa, ano? Yes. So, yung mga nagdaang linggo, madalas ang ating unang pagbasa ay sa mga gawa ng mga apostol, Oo. ano? Kasi nga, talagang ilang linggo natin tinalakay yung Holy Spirit. Yes. Oo, kasi 'di ba nung last week ay kaarawan ng ating simbahan, Mhm. kaya siguro talagang ang topic ng ating mga simbahan regarding the Holy Spirit. Amen. Ngayon, ang ating unang pagbasa ay mula sa aklat ng Exodo. So itong aklat ng Exodo, ito ay kwento ng buhay, kwento ng gawa ni Moises. Oo. Pero dito sa ating pagbasa, sa unang pagbasa ng Exodo, ito yung umakyat si Moises sa tuktok ng bundok ng Sinai, ng Sinai. Kasi parang ang sabi ng Diyos Ama sa kanya, ni Yahweh, na kumuha or tumapyas ka ng bato. Umakyat ka dito na walang kasama daw. Na dapat wala siyang kahit anong alalay. Kasi di ba sa kwento ni Moises, di ba ang madalas niya kanang kamay niya, yung kapatid niya, si Aaron. Tapos yung mga, yung isang alagad niya, kantong pangalan Pero dito, sa unang pagbasa sa Exodo, kitang-kita yung awa at kabaitan ng Diyos Ama. Sa pagbasang ito, basahin ko yung bandang last part na sinabi ni Moises dito sa verse 8. Mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi nito, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, nagsusumamaw ako na samahan ninyo ang bayang ito at patawarin ninyo kami at tanggapin ninyo bilang inyong bayan. Amen. So bakit ganun ang sinabi ni Moises? Humihingi ng tawad. Kasi nung pagbaba ni Moises sa bundok ng Sinai, nadala niya yung tablet. Parang tablet, bagong-bago. May dalang tablet si Moises. Maraming nagulat kay Moises. Nakala ng mga kapatid niya, ng mga Israelita, hindi na babalik si Moises. Nagulat na lang si Moises pagbaba niya sa bundok na yon na meron ng rebultong ginto. Siguro hayop na to ng baka, toro, na siya kumikinang ng ginto. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. So ngayon, kaya ang sabi ni Moises dito na kawaan mo yung bayan, patawarin daw yung mga bayan niya. Kaya ang sabi ni Yahweh dito, ng ating Panginoong Yahweh, na mahal na mahal niya yung taong yun at papatawarin niya yung mga taong yun dahil mahal na mahal niya nga yung mga bayan yun yung mga taga-Israelitang yun kasi nga niligtas ni Moises yung mga Israelites doon sa Ehipto para magkaroon sila ng kalayaan. Amen. Kasi nga 'di ba sa panahon ni Moises nagkaroon din ng Pentecostes. 50 days after yung naghirap sila sa mga Pero sa mga Paroa doon Ngayon, dahil natanggap na nila yung kalayaan, nakaalis na sila sa mga Egyptians doon, nagkaroon din ng Pentecostes. Nagkaroon din sila ng kalayaan. Kaya nagkaroon din sila ng sariling bayan at nakuha nila yung nasyon ng bayan ng Israel. So dito, kitang-kita mga brothers na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kahit na gumawa ka ng pagkakamali, ang ginawa ng mga taong to, bro, sobrang immoral. Kasi gumawa ng Diyos-Diyosan Diba alam naman natin na talagang pinagbabawal na sumamba tayo sa kahit anong bagay, rebulto, kahit sa anong bagay. Pero dahil ang Diyos, humingi lang ng tawad si Moises.
pinatawad niya, kinalugdan niya yung mga taong yun. Kaya dito sa panahon natin ngayon, marami tayong ginudyos na hindi lang natin napapansing mga tao. Maraming bagay diyan mga brothers, no. Lalo na ang kwarta. Minsan nagpapadala tayo sa pera Pag wala ng pera, nagagalit. Pag may pera naman, masaya. Hindi ba kontento ang Diyos ang nagpapasaya sa atin? Itong tandaan natin mga kapatid, mga brothers, na huwag nating habulin ang pera. Amen. Hayaan nating pera ang maghabol sa tao. Amen. Kasi tignan mo walang pera na walang tao sa lapi. Kaya ang pera, naghahanap ng tao, may ilagay lang doon. Kaya ang pera ang naghahabol sa tao, kaya huwag tayong maghabol sa pera. Amen. Hayaan yung pera ang maghabol sa tao. Kaya napapansin nyo ang ating mga pera. Lahat yan may tao. May mga mukha yan magulat tayo, may 300 pesos na mukha si Fer. May bagong pera niya, mukha ni Mark. Yung 1,000 mukha na natin. Time up na namin. Hindi na, kain tatlo na. Tapos may tinapay. Kaya, mga kapatid, tulad ng ginawa ng mga Israelita sa paggawa ng Diyos-Diyosan, huwag natin sana gayahin. Isang lang yun, isang halimbawa lang yun na kahit anong bagay pwede natin gawin So dapat, kung meron man tayong nagawang mali, katulad ng nakita at ginawa ng mga tauhan nila Moises, mga Israelita, marunong tayong humingi ng tawad. Amen. Humingi tayo ng tawad sa Kanya kasi ang Diyos, nagpapatawad yan At kinalulugdan ng Panginoon yung mga lumalapit sa Kanya, yung humingi ng tawad sa Kanya. Kasi maraming paraan para kalimutan natin ang Diyos. Yes. Kalimutan natin yung gawain ng yung pinakagawain ng Katoliko, magsimba, magdasal. Dahil sa isang bagay lang na parang doon tayo nakatuon, na dapat nakatuon tayo sa ating Panginoon. Amen. So, sige bro. Yung sinasabi mo bro na tama yun, yung huwag tayong habol lang pera. Hayaan nating tayo yung habulin ng pera. So, mangyayari yun pag inuna natin yung Panginoon. Tama. Kasi, Tama po. pag inuna natin yung Panginoon, siya naman yung bahala Halimbawa, Correct. may business tayo, may trabaho tayo. Iwan natin yan para sa Panginoon. Hindi naman iwan na, kahit pabayaan mo na. Ibig sabihin, pag may gustong ipagwa sa iyo yung Panginoon, gawin mo. At dahil ikaw, nag-alat ka ng effort, ng oras, ng yung 3 T's, talent, treasure, at saka time, Yes. Yun talaga yung mga sobrang mga importante sa atin, ibigay natin sa ating Panginoon. For sure, ibibless niya yung mga business natin, yung mga trabaho Totoo natin. yan. So, unahin natin si Lord, for sure, yung mga trabaho natin. Amen. Kung gusto natin ma-promote, bibigyan ni Lord yan. At syempre yung business natin, mga business natin, lalago yan. Yung sinasabi ni Brother Jen na huwag nating, ang habulin natin si Lord. At ang hahabol sa atin, financial abundance. Amen. So, kagaya nga kanina bro, nabanggit mo, saka nakasulat din dito sa binasa natin, na sabi ni Lord siya ay mapagmahal, siya ay mabagal magalit, at siya ay nananatiling tapat. Syempre bro, yung mga kapatid natin, yung 300,000 followers natin. Napakadami nila, no? Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. Itong palakpak. 1, 2, 3. Siyempre, yung 300,000 followers. May 300,000 naman sila. Ang last time Plus yun, pa yun, parang plus pa yun. 298 pa lang yun. 300. Dami na natin. Galing. Amen. So, siyempre iniisip nila, totoo ba yun? Na talaga bang si Lord ay mapagmahal? Totoo bang siya ay mabagal talagang magalit? Totoo bang siya ay tapat? Ba't parang hindi ko nararamdaman? Siyempre may mga ganyang sitwasyon sa buhay. Brother J, ano yung pwede mong ipayo sa mga kapatid natin na hanggang ngayon hindi pa nila nare-recognize na naging mabuti ang Panginoon sa kanila, na ang Panginoon ay tapat sa kanila? Yes. Ano sa tingin mo yung dapat nilang gawin para ma-recognize nila yun? Oo. Kasi tayo usually mga brothers, doon tayo tumitingin sa malaki.
Mm-mm. sa malaking paraan, hindi kung ano yung malaki, Oo. sa malaking material na bagay. Pero yung sa mga, halimbawa sa maliit na bagay na pinagkakalob sa'yo, halimbawa yung kalusugan mo eh, Mm-mm. yun na lang eh. Oo Oo. nga. Kung halimbawa, nag-expect ka na manalo ko sa sweepstakes, Oh. oo. May sweepstakes ba? Loto. Loto. Oo, Sa sa loto. loto. Kung nag-expect mga ganyan, baka inisip mo, hindi naman ako mahal nila, dahil niyo ako patamain ng Oo. 10 milyon. O di bang ganun? Pero yung sa maliit na bagay na ikaw ay malakas, ikaw ay kumpletong pangangatawan mo, nakakapag nakakatakbo ka, nakakalakad ka, Nakakagalaw mo nakakain pa ka, yan, nakagalaw mo yung kahit saang parte ng katawan mo, isang biyaya na yun. Amen. Oo, matuwa tayo kasi nga, gumigising pa tayo, umaga. Amen. Oo, isang malaking biyaya na yun. No? Tsaka mga kapatid, usually 'di ba, tayo may mga plano sa sarili natin, Mm-mm. pamilya natin, sa trabaho natin, sa mga anak, hindi natin alamin or tanongin ang Diyos, Lord, kayo po ba may plano sa akin? Oo. Oo. 'Di ba nga, in the word ng thy will be done, Mm. your will be done, 'di ba sabihin? So, magtiwala tayo, kaya nga, thy will be done, Lord, ikaw na bahala. Amen. Ayaw ko ako yung yung plano ko yung matutupad. Mas maganda yung plano niyo Plano eh. ni Lord. Amen. Kung mas malaki yung plano niyo, mas maganda yung plano niyo. Yes. Kung ang plano ko dati lang, mga motor, pero ang bibigay pala sa akin ng Diyos mga Laging mas maganda yung plano mas ni Lord. maganda ka, Amen. tama, sakto ba, mas magandang plano niya. Pero wag natin isipin mga kapatid na hindi tayo mahal ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos at pantay-pantay ang tingin niya sa Amen. atin. Maitim man ako, maputi kayo, Oo. oo, matangkad ka man, malit ka man. Sa Diyos natin, hindi niya tinitignan yun physically. Yes. Tumitingin siya sa puso. Amen. O tumitingin siya sa mga taong tumatawag sa Kanya, nagdadasal sa Kanya, at yung humihingi ng tawad sa Kanya. Amen. Kaya lahat tayo mahal ng Diyos. Kaya wag nating isipin mga bro, mga sisters dyan na hindi tayo mahal ng Diyos, hindi tayo binibless ng ating Panginoon. Ang blessing, magugulat kayo maya't maya, meron yan. O bukas, andyan na yan. Mm. O baka magugulat ka, yung pangarap mo, soon, ibigay sa'yo ng Panginoon. Oo. Nagulat ka na lang. O ako mga kapatid, ilang years na kaming kasal ng asawa ko, 11 years. 11 years nga ba? Basta yun. Patay ka na, Jude. Patay ako. Sa tagal namin, more than 10 years ang dekada, wala pa kami anak. Ako ba, makakaramdam ako ng hindi yata ako mahal ng Diyos. Mm. Kasi akala ko ba, ang sagradong kasal, nagbibigay ng buhay ang Diyos. Oo. No, hindi ko iniisip yun mga kapatid. Ang iniisip ko na lang na may mission pa ako na kailangan Yun. gawin, Amen. may tutulungan ako, Yes. yung attention ko, mas bigay ko muna yung serbisyo ko sa Panginoon kaysa doon sa kasi alam ko darating yan eh. Oo. Magkakaroon kami ng anak ng aking asawa, at unahin ko lang ang Diyos. Amen. Oo. Minsan nga mga brothers, nagtatalo kami ng misis ko. Ayoko nagkwento. Kwento mo sa atin lahat. Oo. Hindi, actually, mga petty, mga maliit na bagay na Nagkakainisan. basta pinapakita ko lang sa asawa ko na mahal ko siya. Amen. Nagsisilbi ko siya. Amen. At nagsisilbi kami sa ating Panginoon. Yun. Nice. Amen. Thank you, bro. Praise God. So, okay, mga brothers. So, dako tayo sa second reading na bibigyan pananaw ni Brother Mark. Amen. So, dito sa ating ikalawang pagbasa, ito ay nagmula sa 2 Corinthians 13:11-13. So, pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. So, dito sinasabi ni San Pablo, na ina-advise niya yung mga tao na sikapin yung magkaisa, magkaintindihan, mamuhay ng mapayapa. So, ibig sabihin, magmahalan. Mm-hmm. So, nire-remind tayo muli ng ating Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo na mas piliin ang magmahal. Yes. So, napakagandang payo ito mula sa ating apostol na si San Pablo kasi tama, mas madaling sa ating kasing mga tao, mas madaling magtampo, Oo. mas madaling magtaas ng pride. Mandaling gawin. Madaling gawin yun Yung pag mas madaling wag na lang pansinin kaysa
mag-usap, Mm. no? Kasi tayo tinitiis natin yan, lalo pag talagang may galit, may tampo tayo. Oo. Kasi parang ano eh, kasi lahat naman tayo naka-experience na parang ang sarap tiisin. Mm. Ang sarap tiisin ng inis na to, ng galit na to. Kasi parang pinapatunayan mo sa tao na hindi kita kailangan, wala Oo. akong pakialam sa'yo. Puyo Bahala ka. dyan. Puyo ka. Ekis ka sa akin. Yun. Pero, ngayong gabi na to, nasabi sa atin ni Apostol San Pablo, syempre ng ating Panginoon mula sa Bible na hindi tama yun. Mm. So, mas piliin nating magkaisa, magkaintindihan at magmahalan. Amen. So, yun. Kasi tayo namang mga tao, no, although magkakaiba tayo, Mm. iba yung mga ugali natin, iba yung kinalakahan natin, no? Talagang malaki yung chance na hindi tayo magkasundo. Mm. Mm. Madali tayong hindi magkaintindihan. Pero napakabuti ng ating Panginoon kasi nga bagamat magkakaiba tayo dahil sa Panginoon, dahil sa tinuturuan niya tayong magmahal, pinapalambot niya ang ating mga puso, pinapatawad niya tayo, tinuturuan niya tayong maging mapagpatawad din sa ating mga kapatid, sa ating mga nakakasalamuha araw-araw. At yan ang tunay na na mga pagbibigay ng kapayapaan sa ating lahat. Ang sarap kaya nung natutulog ka ng mahimbing, Oo. Wala kayo naalala. natutulog ka ng naghihilik, no? Naghihilik. Kasi, di ba pag naghihilik ka, parang ang sarap-sarap ng tulog Lalim mo? ng tulog. Ang lalim ng tulog. Kaya, ako tuwang-tuwa ako pag pagod na pagod ako sa service. Mm. Kasi pag uwi ko, grabe, ang sarap ng tulog ko. Oo. No? Yun So, yung fruitful. Oo, yung talaga naging fruitful yung araw mo. At yun nga, so kailangan tayo po bilang mga anak ng Panginoon, piliin natin yun. Yung magpatawad, Amen. yung magmahal, umintindi, no? Kahit na yung kapatid natin ay mahirap maintindihan, kahit na ang kapatid natin ay hindi humihingi ng tawad, Oo. no? Kahit na yung kapatid natin ay alam nating may tampo sa atin, Mm. ay dapat tayo yung nangunguna. No, so yun, tsaka importante yung yung nagkakamustahan kayo lagi. Mm. No, gaya sa atin, 'di ba? Meron tayong mga household meetings, no? Ang laking bagay sa atin no, na makamusta natin yung mga kapatid natin, ano bang pinagdadaanan nila, ano bang nangyayari sa kanila, Mm. ano ba yung mga blessings na dumarating, ano ba yung mga challenges, no? Mm. Kasi pag nagkukwentuhan tayo, doon tayo mas nagiging bonded eh. Mas Yes. nakikilala natin yung isa. At mas minamahal natin yung isa't isa. Right. Naalala ko rin yung boss ko, na sabi niya sa amin, pag, syempre, dito sa opisina, talagang may pagkakataon na mapapagalitan kayo, sabihan kayo, or talagang hindi magkakasundo. Mm. Pero wag yung kakalimutan na magpansinan pa rin kahit nangyayari yun. Mm. Na magbatian pa din. Mm. Kasi, pag hindi nyo ginawa yan, lalo lang lalayo ang loob nyo sa isa't isa. Mm. Kumbaga, pag nangyari to, halimbawa ako na boss nyo, napagsabihan kita. Mm. Pagkatapos na kitang sabihan, alam ko naman na may, baka may mali din ako. Siyempre, maiisip ko din yun. Mapapansin nyo naman ako, kinikibo ko na rin kayo maya-maya. Mm. So, napaka-importante po ng communication. Yan. So, Communication. kaya tayo, kahit tayo siyempre, may mga tampo-tampo, no? May mga inis-inis, importante na isang tabi natin yun. At mas piliin nating, maging humble, Yan. na ibaba yung ating sarili. Nakalimutan yung mga galit, yung mga inis, at piliin natin yung kapatid natin. Amen. Na lagi nating kasama, Mm. na lagi nating nakakausap, na lagi nating katulong pa natin sa buhay natin. So, tayo pong lahat, kailangan natin yun. Mahirap yung mag-isa. Minsan masarap, pag bad trip ka. Oo. Pero, hindi mo pwedeng laging mag-isa ka na lang. Kasi napakalungkot po nun. Mm. Yung mag-isa ka lang ang saya-saya nila doon, tapos ikaw,
nakabusangot. No? Parang, tapos sila walang pake. Imo-imo. Tapos ikaw, wala, tapos sila, nakikita mo, parang hindi naman sila affected sa ginagawa mo. So, mag-isip ka na, masaya ba talaga itong ginagawa ko? O kailangan ko nang pumunta doon sa mga kapatid ko. Amen. Makipagkwentuhan, makipagkamustahan sa kanila. At syempre, yung pinakadulo, yung sinabi rito na naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakipag-isa ng Espiritu Santo. Pagpapala, no? Yung blessing, no? So, pinapayuhan tayo o sinasabihan tayo ni San Pablo na sumainyo yung pagpapala. Tanggapin nyo yung pagpapalang yun. Tanggapin natin yung pagpapalang yun. Yes. No? Sino ba namang tatanggi nga naman? No? Ayan. Sino nga ba namang... Sino ba ayaw ng Sino blessing? ba ayaw ng blessing? So, lahat tayo, we have to be open. Ang blessing naman, hindi naman laging positive yan eh. May mga challenge, na may mga problema tayo na blessing din. Amen. Na nagtuturo sa ating maging malakas, mas mag-mature, mas maging matalino sa susunod kung nagkakamali tayo, mas mag-improve, mas, ayun, kung nasasaktan tayo, at least nalalaman natin na yung kapatid pala, kung nakasakit tayo, malalaman natin na sa susunod, hindi ko na ito gagawin sa kapatid ko kasi nasasaktan ko pa siya pag ganun ginagawa. So, lahat ng nangyayari sa atin, it's a blessing. No? Kaya isipin po natin, gawin po natin na mag-relax lang. Amen. No, kung ano man yung nangyayari sa atin, gawin lang nating magaan yung buhay. Amen. Kasi yung totoong maka-Diyos ay hindi lang makikita dahil lang sa nakikita mong dasal siya ng dasal or simba ng simba. Pero makikita mo rin yun kung paano niya dalhin yung kanyang buhay ng magaan. Na alam mong magaan yung buhay niya kasi pinagkakatiwala niya yung lahat sa Panginoon. Amen. So napaka-importante po nun na tayong lahat ay ipinagkakatiwala ang ating buhay sa Panginoon. Kasi doon tayo magiging mapayapa, magiging mapagmahal, magiging masaya. No? Ang hirap ng masaya. Sa panahon ngayon, ang hirap hanapin yung pagiging masaya. Oo. Pero ngayon, unahin lang natin ang Panginoon. Tanggapin natin yung pagpapala niya. At sigurado, makakamta natin yung kapayapaan na gusto natin. Na ngayon, talaga nang hirap hanapin. No? Kasi, ang dami mong ang pera, ang dami mong ang kayamanan, ang dami mong ang ari-arian, pero ang dami mo rin kagalit. Marami ka rin hindi ka pansinan, marami ka na rin tinabla. Paano ka makakatulog ng mahimbing doon? Yes. Pero kung ang lagi mong pinipili ay ipagpasa Diyos ang lahat, pagkatiwala sa Panginoon ang lahat, magiging magaan po ang buhay. Amen. Tama. So, yun nga bro, nabanggit mo kanina, no? Siyempre, sa pagsasama talaga, dahil nga pinapayuhan tayo, di ba, na magsama-sama. Siyempre, ang nagiging problema nga dyan, kapag nagkaroon ka ng kaalitan, ano? So, tanong ko sa iyo, bro, para sa kapakanan na rin ng ating mga nanonood dyan. Kailan ba, bro, kailan ka hihingi ng tawad at kailan ka magpapatawad? Okay. Sa pagpapatawad, so, kailan tayo hihingi ng tawad? Yan, oo. So, para sa akin, ang opinion ko lang ha, ito kasi yung gawain ko ina-apply ko talaga sa buhay ko na habang mainit pa, no, hayaan mo munang lumamig. Yan. No, kasi pag ikaw humingi ng tawad on the spot, hindi ka maiintindihan ng kausap mo. No, hintayin mo lang humupa ang emosyon. Nairaos niya muna. Nairaos muna yung kanyang nararamdaman. No? Kasi, mawawala naman yan, bigyan mo lang siya ng oras. Yes. Siguro, bigyan mo siya isang araw. 1 hour and 2 years. Kasi, napaka-importante na pag binalikan mo siya, stable na yung emotion niya. Kalmado na. At siya rin naman, maiisip niya rin na parang sumobra yata yung ano ko Sumobra Medyo okay yata. Medyo okay yata. Marirealize mo rin, ano? Marirealize din talaga ng ano mo yun, ng kausap mo yun, nung di mo
nung kapatid na yun na hindi mo na nakaalitan mo na sa mismong ginawa niya may mali din siya. At ikaw, tama yung gawin mo na huwag mo siyang papatulan. Yan. At kung ikaw yung may nagawang masama, siyempre, aminin mo na ikaw yung... Aminin mo, huwag ka nang magpalusot. Oo, no? Huwag ka nang huwag ka nang Ikaw gumawa pa yung matapang. Oo, yung hingi ka sorry, sisisihin mo rin siya. No? So, pag humingi ka ng tawad, yun na yun. Be humble enough, be loving enough, be understanding enough sa iyong kapatid na nasaktan mo. Aminin mo yun. Kasi hindi matatapos kung walang magbababa talaga ng pride. At siya naman, pag nakitaan naman niyang talagang sincere or talagang totoo na ikaw'y humihingi ng tawad, or kahit hindi niya makita yun, basta makita lang niya ikaw yung nag-e-effort sa kanya, for sure, papatawarin ka niya. Amen. Yes. At doon naman sa Pagpapatawad. pagpapatawad, no, minsan kasi may mga hindi naman nahingi ng tawad, sabi ko kanina, no? At maswerte ka kung may humingi ng tawad. Ibig sabihin nun, mahal na mahal ka ng kapatid mo na yun. Kasi Hingi ng tawad. Hingi ng tawad. Pero kung hindi siya nahingi ng tawad, pwede mo rin siyang patawarin. No? Ikaw sa sarili mo. Kasi yung pagpapatawad na yun, yun yung magpapalaya sa'yo. Para wala na yung galit, wala na yung hinanakit, wala na yung tampo, wala na yung puot, at mabubuhay ka ng tahimik, mapayapa. At siya, kung ano man yung ginagawa niya, ipagdasal pagdasal natin siya, na siya ay sana ay maging masaya din, at sana siya ay wala na ring maramdaman kahit anong galit, kahit anong tampo. Siguro di siya nahingi ng sorry kasi Tatampo rin siya. kasi possible na ganun, or at least siguro ganyan nga, magpalamig Or nga. hindi niya alam na may O hindi kasalanan niya rin siya. alam. No? Pero, importante na, yun nga, may communication, nag-uusap, kung ano pa man yan. Lalo na kung mga petty lang, no? At, mas piliin niyo yung tao, huwag yung mga nararamdaman niyo. Amen. Kasi marami kayong pinagsamahan niyo. Marami kayong magagandang ginawa bago pa yung tampuhan na yan. Piliin natin yun. Yes, amen. At yung mga tampuhan na yan, wala yan. Way ng kalaban yan para tayo ay hindi magkasundo. So, nare-realize ko nga, no? Kasi minsan, syempre magkakasama tayo, minsan nagkakatampuhan tayo. Grabe yung kalaban na talagang tinetest yung natin. Pero still, nare-realize mo na, ay, hindi. Pipiliin ko tong kapatid ko. Pipiliin ko tong Mahal ko to eh. Mahal ko to eh. At wala na akong makikilalang kagaya niya. Hindi na ako makakita ng taong Kamukha niya. kamukha niya, kasing buti niya. Siyempre lahat naman may mga negative characteristics. Pero still, yung isang tao wala nang ibang kapalit kundi siya lamang. Amen. Nice. Thank you, bro. Nice po. Okay, so okay. Ang ganda nung first reading tsaka nung second reading. Yes, amen. Talagang tinuturuan tayo ng Panginoon magmahal, magkaisa. No, so ngayon naman ay dadako na tayo sa ating mabuting balita na bibigyan ng pananaw ni Brother Fernando. Okay, mga kapatid, yung ating mabuting balita ay from John chapter 3 verses 16 to 18. So mga kapatid, itong verse na to, no? Ito yata yung pambansang verse ng mga Pamilyar tayo dyan. halos lahat ng Katoliko. Basta Kristiyano, no? Kilala nila yung verse na yun. Kasi ito yung verse na talagang ipinapakita ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Amen. No? Ito yung ito yung katuparan nung sinabi ni Yahweh kay Moises dun sa unang pagbasa. Na ako ay Diyos na mapagmahal, ako ay tapat, no? Isipin mo na lang kung hindi tayo mahal ng Diyos. Yes. Ito, ibigay niya yung nag-iisang anak niya. Para mamatay, ha? Hindi tayo dadalawin lang dito, ha? Na? Kasi ganoon niya tayo kamahal. Hindi niya sisirain yung pagka-Diyos niya. Hindi niya i-compromise yung pagka-Diyos niya. Pero, gagawa siya ng paraan para maipakita niyang mahal na mahal niya tayo. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan.
hindi niya pwedeng kontrahin yun dahil siya ay Diyos eh. Anong ginawa niya? Binigay niya yung anak, yung nag-iisang anak para mamatay para sa atin. Sino ba naman tayo? Mga hamak na tayo nilalang lamang niya mula sa alikabok. No? Pero, dahil nga ay siya ay Diyos ng pag-ibig, minahal niya tayo ng ganon katindi. Amen. No? Kaya ipinapaalala sa atin dito mga kapatid, ganoon na lamang tayo kamahal ng Diyos. Yes. Hindi kayang sukatin, hindi kayang tapatan, hindi kayang gayahin. No? At mga kapatid, dahil sa sobrang pagmamahal niya, nilinis na tayo ng kanyang anak, isasama pa tayo sa kanyang kaharian. Amen. No? Isipin mo ha, iniligtas ka na, nakalibre ka na sa kasalanan mo ha. Dapat mag-enjoy ka na sa kalayaan mo. Hindi, meron pang, ito pa isang bonus. Titira ka pa sa mansion ko. Amen. Diba? Titira ka pa sa kaharian ko, kasama ko ng aking anak at ng Espiritu Santo. At mga kapatid, dahil nananampalataya tayo sa kanyang bugtong na anak, hindi niya hahayaang tayo ay maparusahan. Amen. Ang mapaparusahan ay ngunit ang hinatulan ng parusa ang hindi sumasampalataya sa kanya. Ang gagawin mo lang, Manampalataya. no? Para hindi ka mapahamak, mamatay, maparusahan. Manampalataya ka doon sa anak niya na ibinigay niya sa atin. Amen. So, talaga naman mga kapatid, ito talaga yung, kung merong eksaktong meaning yung mabuting balita, ito na yun. Parang ito na yung pinakabagay na verse. For God so loved. Sobrang mahal tayo ng Diyos, manampalataya tayo sa kanyang anak. Maliligtas tayo. Yun. Alam niyo mga brothers, yan yung unang verse nung elementary ako. Na talagang nakabis ako. Yes, parang ito nga yung John kauna-unahan 3:16, for God so loved the world. Yes. Na sobrang famous, no? So dito, kaya naging famous tong verse na to, John 3:16 na to. Kasi doon talaga pinapakita nga ng tulad na sabi mo na mahal tayo ng Diyos. Kasi for God so loved the world. Tsaka kinanta pa ni Jamie Rivera to. For God so loved Parang the tanda na world. pala natin. Hindi na alam ng mga Gen X. Kaya nga kaya yung verse na to na pinapakita ng Diyos Ama na kahit na tayo makasalanan, merong magtutubos sa atin Yes. sa kasalanan na sabi mo nga ang kapalit nito ay buhay, kamatayan. Na talagang nakilala natin si Kristo at ang ating Diyos Ama na talagang mapagmahal Amen. at tapat sa kanyang pangako. Ako naman bro, ako naman yung magtatanong sa'yo. Sige bro. Kasi napansin mo naman, talagang pinakita na lahat ng proof, na tayo ay mahal ng Panginoon. Amen. Dahil sa verse na yan, Oo. na talaga namang nangyari. Pero still, may mga tao pa rin, may mga atheists, may mga may iba pang terms hindi ko lang yung mga hindi na naniniwala. Ibang paniniwala. Iba yung paniniwala. May mga agnostics din. Yung agnostics yung agnostics. So, ano yung sasabi mo bro sa mga kapatid natin na yan tungkol sa verse na yan na kailangan sana mapaniwalaan nilang ang ating Panginoon ay ating Diyos Ama. Amen. Ako bro, dalawang bagay lang kasi to ang dami ko na rin kasing na-encounter na videos na mga sobrang actually tatalino. kahit tao Yung personal na daming tanong. meron silang ganon na scientific, Naghahanap na scientific. Para sa akin mga kapatid, sana wala namang ma-offend rito. Pero dalawa lang kasi yan Dalawang bagay lang kung bakit ayaw mong maniwala sa Diyos or hindi ka naniniwala kay Jesus Christ. Una, pride. Yun yung unang pumipigil sa isang tao na maniwala sa Diyos. Kasi masyado siyang bilib na bilib sa sarili niyang galing. Talino. Hindi, pinag-aralan ko to Oo. Ano ba Dami ko nang binasa. Oo, Dami na rin nagsabi. ang tali-talino ko.
nag-research ako, nag-aral ako. Hindi totoo yan. May scientific to Yes, eh. lahat. may Tumila scientific. kasi nawala na yung tubig sa ano, Oo. sa ulap. Pero mga kapatid, kung talagang matalino ka, dapat alam mo na may limitasyon ang dunong mo. Kasi ang totoong marunong, alam niya, meron pa siyang hindi alam. Amen. Diba? So kung ikaw talaga ay marunong at ikaw ay naghahanap ng katotohanan, sobrang talino mo. Dapat pag nagre-research ka, bubuksan mo yung isip mo. At ito yung mathematical proof na may Diyos. Na hindi ka pwedeng gumawa ng linya nang walang starting point. Hindi ka pwedeng magbilang nang walang pinag-uumpisahan. Isipin mo, pag nagbilang ka 0, pabalik negative, hindi yun matatapos. Di ba? Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng bagay may pinagmulan. So, syempre, may gumawa nun. Sino yung gumawa nun? Yes. Ang Diyos. Di ba? Or, kung hindi ka man ma-pride, ang kabaligtaran mo, o yung isang bahagi, ikaw ay sobrang mangmang. No? Na hindi ka na talaga nag-aaral. Kung ano na lang yung sabihin ng tropa mo, or ng teacher mo, or kung sino mong nagturo sa'yo na walang Diyos, tatanggapin mo na lang. Kasi, madali kang maniwala sa sabi-sabi. So, ano yung parehas na solusyon ng mangmang at ng ma-pride? Mag-aral. No? Huwag nyo lang, kung wag na kayong maniwala sa amin, mag-aral na lang kayo ng inyo. At sigurado ko, kung talaga mag-aaral kayo ng masusi, Doon ang punta. hahanapin nyo talaga ang Panginoon. Kahit saan pa kayo dumaan, doon ang punta. Kahit yung mga scientist na ang gagaling, karamihan sa kanila, naniniwala na may gumawa ng lahat. Eh sino ba yun? Eh di ang Diyos. Di ba? Amen. Hindi kasya tong oras na to. Sa dami naming patunay, no? Kayang-kaya naming i-discuss to kahit hanggang bukas pa ng madaling araw. Puyatan tayo. Kaya naming pahabain to, pero kulang yung oras natin mga kapatid. Ang payo ko lang sa inyo, para kayo na rin mismo ang makapagpatunay, no? Kapag inaaral nyo siya, hanapin nyo siya. Si Lord, hindi siya subject, no? Siya ay destination. Para makarating ka sa Kanya, hanapin mo siya. Para magpakita siya sa'yo. At i-experience mo siya para maramdaman mo siya. Amen. Paano mo mahanap yung isang bagay kung nakaupo ka lang? Tapos kinokontra mo pa. Oo. Halimbawa, eto mga kapatid, gustong-gusto mo ng buko juice na fresh. Gustong-gusto mo, no? Wala kang cellphone, ha? Wala kang o-orderan. Nakaupo ka lang na ganyan. Babagsak ba yun sa loob ng bahay mo? Di ba? Kailangan pumunta ka doon sa puno or tumawag ka ng aakyat ng puno kahit na ano pang paraan ang gawin mo. Pero kailangan ikaw mismo yung mag-i-initiate. Amen. Iniwanan na nga ni Lord yung mga ebidensya. Kitang-kita. Nasa sayo na lang yan. Eh kung talagang sobrang taas ng pride mo at wala kang kayang paniwalaan ang iba, hindi na namin problema yun, no? Ang may problema nun, ikaw. Kung sino ka man na hindi mo matanggap na may Diyos, kapatid, ang laki ng nawawala sa'yo. At ang laki pa ng mawawala sa'yo. Totoo. So, kung talagang hinahanap mo ang Panginoon, nakalagay sa Bible yun, magpapakita siya sa'yo. Amen. Tsaka yung sinasabi ni Brother Fernan, talagang isa sa mga deadliest sin yan. Yan. Pride. Nako. Talagang pati yung topic na yan, yung pride na yan. Kulang din tong oras natin para basta mga kapatid, kailangan lang kung hinahanap mo talaga siya, kung talaga interesado ka, tignan mo rin yung mga katwiran mo, kung talaga bang flawless. Kailangan flawless. So, mag-aral ka, hanapin mo si Lord. Tignan mo, baka magulat ka.
Baka sabihin mo, ay, oo nga, no, totoo pala. Sorry Lord, peace na tayo. O, di ba? Tignan natin yung talino niya. Oo, makikita mo, worship na rin Oo, niya. nako. So, yun lang mga kapatid. Amen. Praise God. Amen. Nice bro. Thank you. Okay, so ayun, tapos na natin yung mga readings, no? Yes, bro. So napakagandang readings natin, no? Talagang pinakita yung pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. So ngayon, Brother Fernan, ano ba sa tingin mo yung relationship, connection ng ating mga binasa? So, yung kanina nga sa first reading, no, sinabi ni Yahweh kay Moises, ako ay mapagmahal na Diyos. Ako ay Diyos na hindi mabilis magalit. Ako ay Diyos na laging tapat, no? Kaya nga sabi ni Moises, kung talagang ako'y kinalulugdan mo, tanggapin mo rin tong bayan ko, nakasama ko. Sipin mong kabuti ng Diyos. Isang tao lang yung kinalulugdan niya, dinamay niya lahat ng nandun, di ba? Pwede namang, alam niyo, kung si Lord, kung hindi mapagmahal yan, kung hindi mapagmahal ang Diyos, pwede niya tayong tablahin. Pwede niya tayong baliwalain. Titigas ng ulo niyo. Si Moises lang mabait, alika. Hindi. Kagaya sinabi ni Bro Mark kanina, pantay-pantay yung tingin niya. Ay, ni Bro J, pantay-pantay yung tingin niya. Mahal niya si Moises, minahal niya na rin lahat yun. At pinatunayan niya yun doon sa mabuting balita. Yes. Binigay niya yung nag-iisa niyang anak, sumampalataya lang tayo kay Jesus, maliligtas tayo. At lahat yun ay ni-wrap up ni San Pablo nung sinabi niya na tayo magsama-sama, magmahalan, kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Yes. I-apply natin yung binigay ng Diyos sa atin, sa ating kapwa. Yes. Kasi nga mga kapatid, ang relationship natin kay Lord, no, hindi pwedeng palagi lang ganun. Kailangan pag ganun, gaganon. Spread. Diba? Kakalat. No? Pag punta sa iyo, ang bato mo papunta sa kapwa. Kasi kaya niya nga tayo pinadami. Kaya niya nga tayo binigyan ng mga makakasama para mahalin yung isa't isa. Amen. So, hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon natin ng Holy Trinity na siya nating ipinagdiriwang sa darating na misa. Tungkol din to kung paano namumuhay yung tatlong persona na iisang Diyos. Komplikado siya, hindi natin siya maintindihan dahil Diyos yun. Pero yung pinaka-core, ibinigay sa atin. Ano yung core? Pagmamahal. Amen. Na may sakripisyo. Mahal tayo ng Diyos pero nagsakripisyo siya. Anong unang sakripisyo niya? Si Jesus Christ agad. Anak niya pa. No? Yes. So, pagkatapos ni Jesus Christ, ano yung susunod niyang isinacrifice? Yung Holy Spirit naman. Huwag mong sabihin, wala pang ibinigay si Lord. Nag-uumpisa pa lang tayo, the best na kagad yung ibinigay niya sa atin. So, kung ikaw ay magmamahal, kailangan may sakripisyo. Amen. Dahil hindi tunay na pagmamahal, mga kapatid, ang pag-ibig na hindi handang magtiis. Amen. At sabi nga nakasulat din sa Bible, no? Kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos, ngunit hindi mo iniibig ang iyong kapwa, ikaw ay sinungaling. Yes. Amen. So, ano pa bang pumipigil sa atin, mga kapatid? Pagiging makasarili. Yun ang pumipigil sa atin. Na hindi galing sa ating Panginoon. God was never selfish, is never, and will never be selfish. Kaya ikaw, pag nagmahal tayo, palagi handang magsakripisyo, handang magtiis. Amen. Dahil yon ang halimbawang iniwan sa atin ng ating Panginoon. Yes. What better way to honor our Father kundi gayahin natin yung ginawa niya para sa atin. Yes. Amen. At mga kapatid, kung yun ay gagawin natin, hindi lamang natin pinaparangalan ng ating Panginoon, hindi lamang natin ibinebless yung ang ating kapwa, kundi tinutulungan din natin higit sa lahat ang ating sarili. Amen. Dahil kapag ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon, hindi natin alam, iniaangat niya tayo. Siya yung nagre-reward sa atin. Siya yung nagbe-bless sa atin. At yung ultimate blessing pagdating sa huli,
walang katapusang biyaya, Amen. kapayapaan, pagmamahal, pag-ibig, lahat ng maganda. Walang hanggan mong tatamasahin. Kailangan lang magmahal ka ng may kasamang pagtitiis. Yes. Yun. Praise God. Okay mga kapatid, Mm. no? Yes. Ngayon, napakinggan na natin, napag-aralan yung mensahe ng ating misa sa darating na linggo. Mm-mm. Ngayon naman, syempre, kailangan magagamit natin to sa pang-araw-araw Amen. nating buhay. Mm-mm. So, Brother Je, Mm. paano mo to i-apply sa buhay mo? Yes, oo. Napakaganda ng mga basahin natin ngayon. Kitang-kita yung pinaka-essence ng mga readings natin. No? Meron akong kwento, mga kapatid. Oo. Merong tatlong magkakaibigan. Pero pangalanan natin Gerald, Mark, at Fernando. Itong magkakaibigan to, lumaot sila. Punta sila sa dagat, nangisda sila. No? Medyo napalayo ang kanilang ang panlalaot, pangdadagat. Kaso ang bangka nila, ng tatlong yon, yung mga poging yon, nasira, lumubog. Oo. Ngayon, sa paglubog sa bangka, nakakita ng isang island, yung tatlong mga barakong ito. No? So, tawagin natin itong island na to is Virgin Island. So, itong tatlong mga brothers na to, itong tatlong poging ito, madudunong din. So, marunong sila mangisda, marunong sila humanap ng mga pagkain dun sa mga island, marunong magluto, Tapos, kalaunan, itong tatlong mga lalaking to, may nakitang bote dun sa may dagat. Bote ng alak ba yan? Genie. Bote, siguro mga jar. Okay. So ngayon, kinuha ni Brother Mark yung boteng yun. Tapos may nakalagay dun sa jar na yon, sa bote na yon, rub me. Rub me. So ngayon, ang ginawa ni Mark, so nirub daw, di kinuskos. May lumabas, genie. Tama, hinala ko, tama. May genie, tama, galing mo, So, ang sabi ng genie, dahil pinalabas nyo ko, bibigyan ko kayo ng 3 kahilingan. Okay. So, 3 kahilingan. So, ibig sabihin nun, tigigi isa. Isa kay Fernan, isa kay Mark, isa kay Gerald. So, tinanong ng genie, ano yung una nyong kahilingan? So, sumagot si Brother Fernando. Ang aking kahilingan, gusto kong umuwi sa aking pamilya, sa aking mga anak, at makasama ang aking asawa. So, sabi ng genie, your wish is my command. Yeah. Boom! Nawala si Fernan. Oo, ang naiwan na lang si Mark at Gerald. Ngayon, sabi ng genie, ano yung ikalawang kahilingan? Ang sabi ni Mark, ako gusto ko na umuwi din sa mga anak ko. Gusto ko nang makabalik kay Joyce. Sabi ni Mark. Sabi ng genie, your wish is my command. Boom! Nawala. Naiwan si Gerald. Ano ngayon ang iyong ikatlong kahilingan? Napaisip tong si Gerald. Gusto kong bumalik yung dalawa. Ibalik niyo si Mark at Fernan. Your wish is my command. Ay di bumalik niyo yung dalawa. Masusuntok talaga yung huli. Bumalik ay si Mark at Fernan. Nagulat si Fernan at si Mark. Akala ko, wala kasama na sa bahay na ako. No? So ano yung pinaka-essence ng kwento ko? Bawat tao may mga opportunity. Every opportunity is a blessing. So itong opportunity natin na to na dumarating sa bawat isa, bawat tao ay lagi nating iisipin, bigay to ng Panginoon. Biyaya to ng Panginoon. Blessing to ng Panginoon. Nasa atin na lang kung paano natin to gagawin ng tama, gagawin ng maganda. Amen. At paano natin to ibabahagi sa iba. Sa lahat ng biyaya ng Panginoon, dahil mahal niya tayo alam ng Panginoon yung status ng buhay natin. Alam ng Diyos na nahihirapan ka. Alam ng Diyos na may kapansanan ka. Alam ng Diyos na may kakulangan tayo sa pinansyal. Amen. At alam ng Diyos na may pangangailangan tayo sa pamilya. Alam niya ng Diyos. Hindi agad basta ibibigay ng Panginoon yan, pero ibibigay ng ating Panginoon in His precious time. Amen. Kaya every opportunity is a blessing from our God. Amen. Amen. Okay mga brothers, so dako tayo sa application ni Bro Mark. So Brother Mark, so paano mo siya mabibigyan ng application? Okay, so yung ating mga binasa ay tungkol sa pagmamahalan.
kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kasama sa pagmamahala na yan, syempre yung magkasundo tayo, magkaisa tayo, magkaintindihan. So, paano ba natin gagawin yun? So, tayo, bilang mga tao, no, alam naman nating lahat na may pangyayari sa ating buhay na talagang nagkakatalo-talo tayo, may mga misunderstanding, no, may mga iba't iba tayong paniniwala, iba't ibang kinalakihan, iba't ibang mga pag-iisip. So, isipin po natin na kahit ganun tayo, isipin po natin na mas piliin nating umunawa ng bawat isa. Kasi mas kilala naman natin yung bawat isa, kilala natin yung mga kaibigan natin. Alam natin kung ano yung mga kinaiinis nila, ano yung mga ayaw nila, ano ba yung gusto nila, ano ba yung mga hilig nila. No? Kailangan nating i-respect yun. Yes. Kailangan nating, kung sabi nga, kung ano yung hilig, ibigay natin. Kung ano yung gusto, ibigay natin sa kanya. Kung yun yung magpapasaya sa kapatid natin, sa mga tao na sa paligid natin, bakit di natin ibibigay? Amen. No? Oh, ito pa, pag kami mga, sa birthday na lang, no? Yeah. Talagang, pag may kapatid tayo na may birthday, binibigay talaga natin yung, kung ano ba ikaliligaya niya. Kasi minsan lang mag-birthday ang isang tao, isang taon. Bakit natin ipagdadamot yung bagay na yun sa kanya? No? So, kailangan nating ma-appreciate yung bawat araw na yun na may taong nag-celebrate ng birthday nila. Kasi para sa kanila napaka-importante ng araw na yun. Kasi pag lumipas yung araw na yun, tapos na. Wala na, hindi niya na birthday. Kahit i-celebrate nyo siya ng ibang araw, hindi na niya birthday yun. So, importante po na pahalagahan natin yung mga kapatid natin. At pag ginagawa natin yung mga bagay na yan yung mas lalong nagpapaband sa atin. Kaya lalo tayong nagkakaisa. Kaya nga tayo, di ba, lagi tayo may mga fellowship, lagi tayo nagkikita-kita, lagi tayo nagkakamustahan, kasi gusto natin maban tayo, magkaisa talaga tayo. At syempre, malaman din natin yung mga weakness ng bawat isa para makapag-adjust tayo. Yun. Kasi kung tayong lahat, may makita lang na mali sa isang tao, sa isang kapatid natin, tapos tayo ay susuko na, papabayaan na natin, hihayaan natin umalis. Ay, nako. Hindi mangyayari yung pagkakaisang yun, yung pagmamahala na yun, yung pag-iintindihan na yun. Kasi nga, magkakaiba po tayo. Amen. No? Napakahirap nung isang grupo tayo. Yes, may kakaiba ng paniniwala. Pero, lagi natin pipiliin yung bawat isa. Lagi natin iisipin kung bakit natin itong ginagawa. Hindi ito mga personal na kagustuhan lang. Kundi ito ay kagustuhan ng ating Panginoon. At sabi nga ng ating Panginoon, hindi natin kayang magkaisa ng tayo lang. Kailangan kasama natin ang ating Panginoon. So, lagi natin siyang i-involve. Lagi natin siyang isama sa ating mga gathering. No? Lagi natin siyang tawagin, lagi nating ipagdasal na samahan niya tayo sa lahat ng ginagawa natin. Kasi kung hindi natin siya kasama, baka kung ano-ano lang kalokohan ng pinaggagawa natin. Sigurado yun. No, so, ako, natutuwa ako sa atin, no, sa grupo natin, no, na talagang nababawasan na yung lasingan, nababawasan na yung mga bisyo, no. Yes, meron pang konti, pero hindi na gaya nung dati na talagang natutulog sa busa sa naman Sa takungan. sabi ng kalsada, mag-iiyakan doon. No? So, nakakatuwa lang na tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-grow. Nakasama yung bawat isa. Amen. No? At yung pagkakaisang yun, maraming makaka-notice nun. At sila may ganyo na sumali. Wow, anong ginagawa nila doon? Bakit ang saya nila? Bakit linggo-linggo sila nagsasama-sama? Yes. Alam ko marami rin silang itindihin, pero ang galing. Nagagawa nila tayo na magsama-sama at lagi silang masaya. Lagi lang sila nagtatawanan. So, yung pagkakaisang pong yun ay nakakahikayat para lalo tayong dumami. Amen. Lalo na kung nakikita na lang nag-i-enjoy talaga kayo pag magkakasama kayo. Kasi ang dami ng problema Yung ba naman pag magkakasama kayo, problema pa Kaya din. nga. No? So,
Ang ginagawa natin, ang dapat nating gawin pag tayo magkakasama, para lalo tayo magkasundo at magkaisa, solusyon na kagad, wala nang sisihan. Amen. So, at mas pagtibay natin yung ating relasyon. Kasi yun ang kagustuhan ng ating Panginoon. Yes. Amen. Amen. Okay, so tapos na yung application namin ni Brother Jet. No? So ngayon naman, Brother Fernan, papakinggan ka namin. Okay. So, kagaya nga nung nabanggit ko kanina about sa connection ng mga binasa natin. Ang akin, ang application ko ay sacrificial love. Amen. Which is talagang para sa akin, pinakamahirap gawin pero the most rewarding na activity Praise God. na pwede mong gawin sa Amen. ngalan ng Panginoon. Yes. Kasi mga kapatid, yung pag-ibig, dapat tandaan na natin ngayon. Simula ngayon, ang love ay hindi dapat emotion, kundi dapat ay decision. Never ka dapat magpapadaig sa nararamdaman mo. Dahil ang puso, mga kapatid, yan ay sinungaling. Kung naaalala nyo, nung mga bata tayo, yung mga napapanood nating mga cartoons, yung sinasabi ng mga galing-galingan na kung sino-sino man, sinasabi nila, follow your heart. No. Never follow your heart. Dahil ang puso ng tao, sinungaling yan. Ang gagawin niyan, ipapagawa niya sa iyo kung ano yung gusto ng katawan mo. No? Kailangan, ito ang pagaganahin. Magdi-decide ka. Kaya nga nilagay ni Lord ang utak sa ibabaw. Kaya nga si Jesus ay ulo. No? Kailangan, nag-iisip ka. Dahil, ang iniwan ni Lord sa atin, rules, no? Guidelines, instructions. Ano ba ang nagpa-process niyan? Utak. No? Tinitingnan ni Lord yung puso ng tao, dito niya tayo nakikilala. Kasi ito ay nahahasa, nababago, nalilinis kung susundin natin siya. So yung palang sakripisyo na yun. Kasi hindi mo naiintindihin yung nararamdaman mo. Kailangan, nag-iisip ka na. Kasi sa totoo lang mga kapatid, yung pagmamahal, totoo nararamdaman natin yan. Pero hindi lagi. Kahit yung pinakamamahal nating mga anak at mga asawa, hindi sa lahat ng oras, mahal mo yan. Totoo lang yun. No? Huwag na tayo maglokohan. Huwag na natin. Masyado kasi tayong na naluto na ng mga drama-drama na kailangan nararamdaman mo palagi, niloloko mo lang yung sarili mo. Pag magkagalit ba kayo ng asawa mo, pag minumura ka ba niyan? O ikaw yung nagmumura sa kanya, paano mo sasabihin mahal mo yun? Yung anak mo, pag matigas ang ulo, ay sumunod sa iyo, ang kulit. O, mahal mo ba yan ng oras na yun? Hindi. Pero pinipili mo siyang mahalin. Amen. Diba? So, ganoon din sa kapwa natin, mga kapatid. Dahil ang tao, iba-iba, kagaya ng nasabi na kanina, magkakaiba tayo ng ugali. Kahit tayo, may mga ugali rin tayong hindi katanggap-tanggap. Kaya nga dapat pipiliin natin, mahalin ang ating kapwa. Kahit sino pa siya, kahit ano pang estado niya sa buhay. Hindi naman ibig sabihin mga kapatid na pag pinili mong mahalin yung kapwa mo, kinukonsinti mo na siya. Hindi. Kaya mo nga siya minamahal kasi gusto mo siyang tulungan. So, paano naging pagkonsinti yun? Magkaibang, yung bagay na magkakaiba mga kapatid, huwag natin pagtulad-tularin. Amen. Magkaiba, alam naman natin magkaiba yung ibig sabihin. Huwag na nating baloktotin. No? So, isang form din yun ng sakripisyo. Yes. Di ba? Yung kapwa mo na puro kamalian lang yung ginagawa sa'yo, gagawan mo pa rin ng mabuti. Di ba? Sakripisyo yun. Sacrificial love yun, mga kapatid. Tandaan nyo, at lagi na natin tong baon-baon sa puso at isipan natin, mga kapatid, na kapag pinili nating magmahal, pag pinili natin mahalin ang ating mga kapwa, lalo na yung mga gumagawa ng hindi maganda sa atin, lalo tayong kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen. Dahil siya, ganun din siya. Ang titigas ng ulo natin. Hindi tayo kamahal-mahal. Pero, pinili niya tayong mahalin. Pinili niya. No?
pinili niya tayong mahalin. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen. So, kalimutan na natin mga kapatid, yung ating mga sarili. Dahil hanggat hindi natin binibitawan yung pagmamahal natin masyado sa sarili natin, hanggat hindi natin alam kung sino ang priority natin, hindi natin matatagpuan ang ating Panginoon. Amen. Palaging Lord muna, and then yung kapwa mo, and then yung sarili mo. Yes. So, sana mga kapatid, nakatulong yung mga Amen. naging reflection at application namin sa inyo. Amen. Sana, tignan nyo sana yung mga sinabi namin in a better light. No? Wag, sana, kung may mga nasabi kami na medyo mahirap tanggapin, no? Out of pagmamahal namin yun sa inyo mga kapatid. Praise God. Kasi kung hindi namin i-emphasize to, hindi namin kayo maaabot. So, yun lamang mga kapatid. Maraming salamat. Praise God. Thank you, bro. Maraming salamat Yun, mga no? kapatid. Yes, bro. Praise God. Amen. Yan, maraming salamat muli mga kapatid sa pagsama niyo sa amin. Sa isa na namang napakagandang episode ng Usapang Tinapay. Yes. At mga kapatid, gusto ko sanang samantalahin itong pagkakataon na to upang kayo imbitahan namin sa aming nalalapit na Christian Life Seminar Amen. sa darating na June 28. So, it is from 8 a.m. to 5 p.m. Walang registration to mga kapatid. At ang pagkain, sagot na rin namin. Yun, no? Ang kailangan nyo lang dalhin, syempre, mga sarili. So, yung ating venue mga kapatid, message lang kayo. So, ibibigay namin sa inyo kompletong detalye. At hopefully, pakinggan nyo yung pagkatok ng ating Panginoon sa inyo mga buhay. Yes. At syempre, kung nagustuhan nyo ang aming kwentuhan, kung may napulot kayong aral, please like, share, and subscribe. At sa ganun, matulungan nyo naman kaming ikalat ang mabuting balita ng ating Panginoon. Praise God. Yes, mga kapatid, meron po diyang comment section. So, pwede po kayo dyan mag-leave ng message kung ano yung mga mensahe na nagustuhan nyo, na reflect nyo, or napulutan nyo sa aming mga brothers nyo. Praise God. I-leave nyo dyan, mga shout-out, greetings, sasabihin po namin yan. Yun. And then, meron din po kaming Facebook page. So, Usapang Tinapay Podcast. So, pa-like, share, comment, subscribe kayo mga kapatid. Amen. Amen. So, ang dami na namang natutunan ngayong gabi, no? Amen. Maging mapagmahal, Yeah. piliin ng magmahal, maging mapagpatawad, magkaisa, Amen. sacrificial love, no? Lahat na, puro tungkol sa pagmamahal. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. At syempre, dahil mahal niya tayo, next week, may bago na naman tayo matutunan. Amen. Yes. Talagang laging bago ng bago. Ang tagal natin ginagawa to, pero puro bago yung Oo. pinag-uusapan natin. Totoo lang. Amen, ang galing ng ating Panginoon. So, next week, kita-kita po tayo muli. No? At syempre po, lagi nating tatandaan. Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Lalagam na ako.